May mga lalaking hindi mo mapapansin sa unang tingin. Pero pag nakausap mo, parang may kakaibang hatak. Hindi mo alam kung anong meron sa kanya. Hindi naman siya gwapo, hindi rin siya mayaman. Pero may kung anong misteryo sa paraan niya magsalita. Sa tindig, sa tingin. Parang may enerhiyang tahimik pero malakas. Hindi siya yung tipong mapapalingon ka dahil sa itsura. Pero siya yung tipong hindi mo makalimutan kahit sandali mo lang siyang nakausap. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang totoo, hindi niya kailangang sumigaw para mapansin. Kasi kahit tahimik siya, maririnig mo ang presensya niya. At yan ang sikreto ng lalaking hindi gwapo. Pero dinadayo, minamahal at hinahanap ng babae. Sa panahon ngayon, parang napakahirap paniwalaan na may tsansa ang lalaking hindi pogi. Buksan mo lang ang social media. Puro abs, luxury cars, branded clothes at may caption pang know your worth. Tapos ikaw, nakatingin sa salamin, ordinaryo lang. Minsan naiisip mo, kaya siguro hindi ako gusto ng babae kasi di ako ganong kagwapo. Pero ang hindi mo alam, may mga babae ring napapagod sa sobrang perpekto. Hindi nila hinahanap ang lalaking may pinakamagandang ngiti. Hinahanap nila yung lalaking marunong magpatino ng mundo nila. Yung lalaki na hindi kailangan ng atensyon. Kasi siya mismo ay tahimik na may direksyon. Ang problema, karamihan sa lalaki inuna ang labas kaysa loob. Ginugugol ang oras sa pagpapaganda ng katawan, pero nakakalimutan ayusin ang isip. Laging nag-aalala kung enough ba siya sa mata ng babae, pero nakalimutan tanungin kung totoo ba siya sa sarili niya. At doon nagsisimula ang kahinaan. Kasi kapag gusto mong mapansin, nawawala ka sa sarili mo. At kapag nawawala ka sa sarili mo, yung presensya mong dati ay buo, nagiging hungkag. Yan ang dahilan kung bakit kahit gwapo ka, may babaeng hindi magtatagal sa'yo. Isang gabi habang magkakasama ang tropa sa inuman, mapapansin mo yung isa sa kanila. Tahimik lang, pero siya yung tinititigan ng mga babae. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya palangiti, pero sa bawat galaw niya, parang may kumpiyansa. Hindi dahil mayabang, kundi dahil komportable siya sa sarili niya. Habang yung iba, nagpapatawa ng todo, nagpapakitang gilas, nagbibida, siya naman tahimik lang. Pero kapag nagsalita, titigil ang lahat. Simple lang ang tono niya pero parang may bigat bawat salitang lumalabas sa bibig niya. At doon nagsisimulang mahulog ang babae. Hindi dahil sa mukha, kundi sa presensya. Kasi ang babae hindi lang mata ang ginagamit, puso, utak at instinct. At kapag naramdaman niyang hindi mo siya hinahabol, hindi mo siya nilalaro, kundi isa kang lalaking kalmado, marunong magpigil, marunong mag-isip bago kumilos. Napapaisip siya kung bakit ang lakas ng loob mo. Napapaisip siya kung bakit hindi mo siya hinahabol kahit halatang kaya mo naman. At doon pumapasok ang curiosity. Curiosity na unti-unting nagiging attraction. Ang totoo, ang pinakamagnet sa babae ay hindi mukha, kundi yung kalmadong kumpiyansa ng isang lalaking may direksyon. Yung tipong kahit sinong babae pa ang lumapit, hindi siya nadadala. Kasi marunong siyang maghintay, marunong siyang umiwas kapag hindi siya nirerespeto, at marunong siyang tumahimik sa halip na magpaliwanag sa taong ayaw makinig. Ang ganitong lalaki parang dagat, tahimik sa ibabaw pero malalim sa ilalim. At ang babae laging naa-attract sa lalim, hindi sa ingay. May kakilala akong lalaki, si Ben. Simple lang siya. Nagtatrabaho bilang mekaniko, pawisan, maitim ang braso at hindi marunong magpa-cute. Pero siya yung laging kinakausap ng mga babae sa kanto. Hindi siya gwapo pero gusto siyang kasama. Tinignan ko kung bakit. At doon ko napansin, may disiplina sa kilos niya. Hindi siya nagmamadali magsalita. Kapag tumingin, diretso. Kapag may problema, hindi nagrereklamo. Tahimik lang. Pero may direksyon. Kapag may babae, hindi siya nag-a-adjust para mapansin. Hindi rin siya nagpapakitang mayabang. Ang totoo, wala siyang pakialam kung gusto siya o hindi. Pero dahil doon, lalo siyang nagiging kaakit-akit. Bakit? Kasi ang babae gustong makasama yung lalaking kaya niyang pagkatiwalaan. At walang mas nakaka-turn on kaysa sa lalaking alam kung sino siya kahit wala siyang kailangang patunayan. Ang ganitong lalaki hindi insecure. Hindi siya nagkukumpit. Kasi alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa ibang lalaki. Nasa loob. Kaya kahit hindi siya gwapo, may dating siya. Kasi lahat ng kilos niya kalmado. Lahat ng tingin niya may intensyon. Lahat ng salita niya may laman. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagsusumamo. Hindi siya nakikipagpataasan ng ego. Kasi para sa kanya kung aalis ka,
Ayos lang. Hindi niya kailangang ipilit ang sarili niya. At yung ganong klase ng peace, yun mismo ang hinahanap ng babae. Ang lalaki na may ganitong presence ay parang apoy na nakatago sa ilalim ng abo. Tahimik pero mainit. Hindi mo siya makikita agad, pero mararamdaman mo siya kapag lumapit ka. Habang ang ibang lalaki parang fireworks. Maingay, maliwanag pero mabilis ding mawawala. Yung mga babaeng mahilig sa fireworks na sa una lang natutuwa, pero pag gusto na nila ng init na totoo, dun sila bumabalik sa apoy na hindi nagsisigaw, pero marunong magpainit ng marahan. Ganon ang mga lalaking hindi gwapo pero madaming babae. Hindi sila pa-star, hindi sila pasikat, pero marunong silang magparamdam ng consistency at control. At sa mundo ngayon kung saan lahat gustong mapansin, ang pinakamapansin ay yung lalaking marunong manatiling tahimik. Tignan mo sa online dating, yung mga lalaking puro, hey, hi, good morning, pretty, kadalasan scene zone. Pero yung isang lalaking simple lang mag-message, hindi pilit, hindi desperate, yun ang binabalikan. Hindi dahil may special siyang sinabi, kundi dahil may timing. May aura na parang hindi siya nangangailangan ng babae, pero marunong siyang rumespeto. Sa panahon ng flex culture, ang lalaki na marunong magpigil ay parang hininga ng hangin sa gitna ng ingay. Sariwa, kalma, hindi nakakasawa. Hindi mo kailangang maging gwapo para mapansin. Kailangan mo lang maging lalaking may presence. Yung alam kung sino siya, hindi natitinag ng opinyon ng iba. Ang tunay na karisma ng lalaki ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa paraan niya magpigil kahit kaya niyang kumilos, sa paraan niya tumingin, kahit hindi siya nagsasalita, sa paraan niya tumawa, kahit tahimik ang paligid. Ang mga babae gustong maramdaman ang lalim, at kung gusto mong maging lalaking hinahanap kahit hindi ka pogi, alamin mo kung paano maging malalim, hindi maingay. Kasi tandaan mo to, ang tunay na alpha, hindi nagmamadali. Ang tunay na lalaki hindi kailangan ng spotlight para magningning. May mga lalaking hindi mo maiwasang hanapin, kahit wala silang ginagawa. Hindi sila sweet, hindi sila clingy, hindi sila showy. Pero kapag naaalala mo sila, parang may kumakalabit sa loob mo. Hindi mo maipaliwanag kung bakit, pero gusto mong malaman kung anong meron sa kanya. Hindi mo nga siya crush sa una, pero habang tumatagal, parang may nabubuo. At dito nagsisimula ang tinatawag na emosyonal na hatak. Isang uri ng impluensya na hindi mo makikita, pero mararamdaman mo sa bawat tahimik niyang kilos. Sa totoo lang, karamihan ng lalaki hindi marunong gumamit ng emosyon. Kapag gusto nila ang babae, todo agad. Text buong araw, tawag gabi-gabi, emoji left and right, hanggang sa mapagod yung babae. Ang hindi nila alam, hindi mo kailangang laging maramdaman para mahalin. Minsan ang pinakamabisang paraan para mapalapit ang babae ay yung maramdaman niyang may lalim ka na hindi pa niya nasisilip. Ang mga lalaking hindi gwapo pero maraming babae, hindi dahil maswerte sila, kundi marunong silang maglaro sa pagitan ng presensya at kawalan. Hindi sila laging nandoon, pero kapag nandun sila ramdam mo talaga. Kasi kapag kausap mo sila parang walang cellphone, walang oras, walang ingay. Ikaw lang, at doon nagsisimulang mahulog ang babae. Hindi dahil napasaya mo siya, kundi dahil naramdaman niyang totoo ka sa sandaling yon. Sa modernong panahon ng mabilisang relasyon, sanay na ang mga babae sa lalaking laging gustong mapansin. Mga lalaking laging may pa-sticker, pa-heart react, pa-comment ng miss you. Pero ang problema, lahat sila pare-pareho. Ang kakaibang lalaki ay yung kayang gumawa ng espasyo. Yung hindi takot sa katahimikan. Kasi alam niya doon sa katahimikan nabubuo ang koneksyon. Ang emosyonal na hatak ng lalaki ay parang alon. Hindi mo siya kailangang habulin. Pero babalik at babalik yan sa pampang ng isip ng babae. Kasi bawat oras na hindi kanya nakikita, napapaisip siya. Bakit hindi siya nagme-message? May iba kaya siyang kasama? O baka busy lang talaga siya? At habang naglalaro yung isip niya sa pagitan ng pagdududa at paghanga, doon mo nabubuo ang tinatawag na emotional gravity. Hindi ito manipulation. Ito ay disiplina. Kasi marunong kang magbigay ng presensya, pero marunong ka ring magpahinga. Hindi ka reactive, hindi ka needy. At yan ang nakaka-addict. Kasi sa mundo ng sobrang available, ang bihirang maramdaman nagiging espesyal. May isang babae, si Carla, maganda, matalino, sanay sa atensyon. Halos lahat ng lalaki gusto siyang makuha. Puro effort, puro lambing, puro good morning text. Pero may isang lalaki, si Jay. Tahimik. Hindi gwapo, hindi rin sosyal. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya nangunguna sa chat, pero kapag nagkausap sila, parang lumiliit ang mundo. Ang boses niya mababa, kalmado, parang may kumpiyansa kahit simpleng usapan lang. Sa una, hindi siya pinansin ni Carla.
Pero habang tumatagal, napansin niyang lagi niyang hinahanap si Jay. Hindi dahil sa pogi ito, kundi dahil ramdam niya ang lalim kahit simpleng salita lang. Ganito ang epekto ng lalaking marunong sa emosyon. Hindi niya kailangang habulin ng babae kasi ang babae mismo ang mahuhulog sa presensya niya. Hindi ito dahil sa itsura, kundi dahil marunong siyang makinig. Marunong siyang huminga bago magsalita. At higit sa lahat, marunong siyang tumingin ng may respeto, hindi pagnanasa. Kapag kausap mo ang ganitong lalaki, hindi mo mararamdaman na gusto ka lang niyang makuha. Mararamdaman mo na gusto ka niyang maintindihan. At sa panahon ngayon, bihira na yon. Kaya kahit hindi siya gwapo, Nagiging memorable siya kasi habang yung iba nagpapakitang romantic, siya nagpaparamdam ng totoong connection. Ang emosyonal na hatak ay parang musika. Hindi mo kailangang marinig ang bawat nota para maramdaman ang kanta. Minsan isang linya lang sapat na para tumama sa dibdib. Ganon din ang lalaki. Hindi mo kailangang laging naroon. Kailangan mo lang iparamdam na totoo ka sa bawat sandaling naroon ka. Ang mga lalaking hindi gwapo pero maraming babae, sila yung marunong tumugtog ng tamang emosyon. Hindi sobra, hindi kulang. Tamang timpla ng presensya, respeto at misteryo. Parang ulan na hindi mo inaasahan. Pero kapag bumagsak, tatatak. Sa chat makikita mo ang pagkakaiba. Yung iba, sunod-sunod ang messages. Hey, musta? Bakit di ka reply? Kissing ka pa. Pero yung isang lalaki, simple lang. Ingat ka pa uwi. Walang emoji, walang pa-cute, pero may sincerity. At dahil bihira na ang ganitong approach, mas ramdam ng babae na totoo. Kasi hindi ito scripted, hindi ito pilit. At minsan kahit isang simpleng kamusta araw mo, kung galing sa lalaking marunong sa timing, mas tatama kaysa sa 1,000 good morning babe. Ang emosyonal na hatak ay hindi galing sa panlabas. Ito ay bunga ng disiplina sa loob. Lalaki ka na hindi naghahabol ng pansin, pero marunong kang magparamdam kapag mahalaga. Kasi sa dulo, hindi naman looks ang hinahanap ng babae. Ang hinahanap niya ay presence. Yung pakiramdam na ligtas siya kahit tahimik ka lang. Hindi mo kailangan magpakabibo para maramdaman. Kailangan mo lang maging lalaking kalmado, malinaw at hindi nangangailangan ng validation. Ang mga ganitong lalaki, kahit hindi pogi, nagiging pambihira. Kasi habang ang iba gustong makuha ang babae, sila gusto lang makilala ito. At doon nagsisimula ang koneksyon na totoo. Ang tunay na misteryo ay hindi kung paano mo mahuhulog ang babae, kundi kung paano mo siya mapapanatiling interesado. Kasi sa totoo lang, kahit gwapo ka pa, kung paulit-ulit lang ang kilos mo, nakakasawa ka rin. Pero may mga lalaki, kahit simpleng tao lang, hindi mo alam kung bakit hindi sila nakakalimutan. Kahit tapos na, kahit lumayo na, parang may parte pa rin ng babae na gustong balikan sila. At dito nagsisimula ang lihim ng consistency at emotional control. Ang sandatang ginagamit ng mga lalaking hindi gwapo, pero hindi mo kayang iwanan. Ang problema sa karamihan ng lalaki ngayon, masyadong mabilis umasa, masyadong mabilis bumigay. Sa una, todo effort, todo lambing, pero pag nakuha na ang atensyon ng babae, biglang nagiging kampante. Kaya madalas sa una lang sila nakakabighani. Pag tumagal, nagiging ordinaryo. Kasi ang energy na ginamit nila para manligaw, hindi nila kayang panatilihin. Samantalang yung mga lalaking hindi naman gwapo, parang laging may kakaibang presence. Hindi sila predictable. Hindi mo alam kung kailan sila lalapit o lalayo. At doon nagsisimula ang tension. Ang tension na bumubuhay sa attraction. Bakit nga ba madaling mawala ang attraction ng babae? Simple lang, kasi nawawala yung challenge. Kapag nasanay siya na palagi kang nandyan, kapag wala ka ng sariling mundo, kapag binigay mo lahat ng walang hinihintay, doon siya nagsisimulang magtaka. Ito na ba yun? Wala na bang bago sa kanya? Ang babae, sa totoo lang, hindi lang hinahanap ang pagmamahal. Hinahanap niya ang stimulation. Gusto niyang maramdaman na kahit mahal mo siya, kaya mong manatiling buo kahit wala siya. At yan ang hindi kayang gawin ng karamihan ng lalaki. Pero yung mga hindi gwapo, sila yung natutong mabuhay sa katahimikan. Sila yung marunong maging masaya kahit mag-isa. At dahil doon hindi sila nagiging boring. Kasi bawat beses nakasama mo sila, parang may bago kang natutuklasan. Hindi dahil nagpapanggap sila, kundi dahil tuloy-tuloy silang lumalago bilang tao. May lalaking nakilala ko, si Paulo. Hindi gwapo, medyo payat, medyo tahimik. Pero may kakaiba. Lahat ng ex niya hindi siya makalimutan. Hindi dahil sa moves niya, kundi dahil iba siyang magmahal. Hindi siya clingy pero present. Hindi siya showy pero consistent. Kapag kasama mo siya, mararamdaman mong ligtas ka. Pero hindi niya hinahayaan na siya lang ang mundo mo. Hindi siya nagtatanong ng saan ka bawat oras.
Hindi siya nagsiselos sa bawat like mo, pero alam mo sa loob mo kapag nawala siya, may mababakante. Kasi ang ganitong lalaki, hindi bumubuo ng relasyon para makumpleto, kundi dahil kumpleto na siya bago pa man dumating ang relasyon. At yun ang sikreto. Hindi mo kailangang gwapuhan siya kasi ang confidence niya natural. Hindi gawa sa pansin, kundi gawa sa self-respect. Ang mga lalaking ganito marunong magbigay ng space, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nila na ang attraction ay lumalago sa pagitan ng distansya at presensya. Kapag palagi kang nandyan, nawawala yung thrill. Pero kapag marunong kang lumayo ng may respeto, nagiging mas mahalaga ang bawat paglapit mo. Ang attraction ay parang apoy. Kapag sobrang hangin, mamamatay. Pero kapag walang hangin, mawawala rin. Ang sikreto ay sa pagitan, yung sapat lang na puwang para makahinga, pero hindi sapat para tuluyang mamatay. Ganon din ang ginagawa ng lalaking hindi gwapo pero may disiplina. Hindi siya laging nandoon, pero hindi rin siya basta nawawala. Tama lang. Balance. At sa ganitong klaseng consistency, ang babae mismo ang nag-a-adjust. Kasi nararamdaman niya na hindi mo siya kailangang habulin, pero marunong kang bumalik kapag kailangan ka. Hindi mo siya tinataboy, pero hindi mo rin siya sinasakal. At yan ang klase ng energy na mahirap hanapin. Ngayon, ang problema ng karamihan sa relasyon online, lahat gusto ng instant connection, kaya mabilis din silang nauubos. Karamihan ng lalaki, sa una lang misteryoso. Pag nagka-chat na biglang parang open book na agad, walang thrill, walang anticipation. Kaya sa huli nawawala ang spark. Pero ang lalaking marunong sa timing, ang lalaking hindi gwapo pero may disiplina, alam niyang hindi lahat ng oras kailangan mong iparamdam ang sarili mo. Minsan, ang pinakamasarap na mensahe ay yung hindi mo muna pinadala. Kasi binigyan mo ng espasyo ang babae para magtaka, para maghangad, para mag-isip kung ano na kaya ginagawa mo. At habang iniisip ka niya, doon mo pinapanatili ang apoy. Hindi sa paghabol, kundi sa tamang pagitan ng presensya at pagkawala. Ang mga lalaking hindi gwapo pero hindi nakakalimutan. Sila yung marunong magbigay ng emotional consistency. Hindi dahil laging masaya, kundi dahil laging totoo. Kahit hindi ka gwapo, kung kaya mong maging tahimik pero malinaw, kalmado pero malalim, magiging misteryo ka na gustong alamin ng babae. At habang sinusubukan kanyang intindihin, lalo siyang nahuhulog kasi ang babae sa dulo, hindi humahabol sa mukha. Humahabol sa pakiramdam ng kapanatagan at lalim. At yan ang hindi kayang ibigay ng lalaking puro porma. May mga lalaking kapag lumayo, tahimik lang. Walang drama, walang paalam, walang paliwanag. Pero pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo, sila pa rin ang naiisip mo bago ka matulog. Hindi mo alam kung bakit. Hindi naman sila gwapo, hindi rin sila sweet, pero may kung anong iniwan sa isip mo na paulit-ulit mong binabalikan. Parang amoy na hindi mo matukoy, pero bigla mong naaalala kapag umihip ang hangin. Yun ang presensya ng lalaking hindi gwapo, pero hindi mo makalimutan. Sa panahon ngayon, madali nang makuha ang atensyon ng babae. Isang click, isang message, isang like. Pero ang mahirap ay kung paano mo siya mapapanatiling curious sa'yo. Kasi sa dami ng lalaking pare-pareho ang galaw, madali siyang magsawa. Lahat nagpapatawa, lahat nagpapabibo, lahat nagpapakitang may pera, may abs, may kotse, pero lahat sila kulang sa lalim. At doon pumapasok ang lalaking hindi gwapo, yung hindi sumisigaw, hindi nagpapakyut, pero may misteryong bumabalot sa kanya. Parang may kwento siya na hindi mo pa naririnig, pero gusto mong marinig kahit isang gabi lang. Ang problema, karamihan ng lalaki gustong maintindihan agad. Gustong magmadali, pero ang babae hindi nahuhulog sa bilis. Nahuhulog siya sa lalim at consistency. At kung hindi mo alam paano kontrolin yan, mapapagod ka lang kakahabol. Ang babae sa totoo lang ay emosyonal na nilalang. Pero hindi ibig sabihin ay mahina siya. Ibig sabihin lang, ramdam niya ang mga bagay na hindi mo sinasabi. Kapag gusto mo lang siya dahil maganda siya, nararamdaman niya yon. Kapag insecure ka at gusto mong patunayan ang sarili mo sa kanya, ramdam din niya yon. At kapag desperado kang mapansin, doon ka nawawala sa mata niya. Kasi ang pinaka nakaka-addict sa babae ay yung lalaking hindi nagpapadala. Yung tipong kahit may nararamdaman marunong magpigil. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil alam niya kung kailan siya kikilos. Ang mga lalaking ganito ay parang ulan sa disyerto. Hindi laging dumarating pero kapag bumagsak, mararamdaman mo hanggang buto. At yan ang dahilan kung bakit kahit hindi gwapo, nagiging obsession sila ng babae. Kasi bihira silang dumating, pero bawat pagdating nila may saysay. May isang babae, si Mia.
Marami na siyang nakilala. Mga gwapo, may kotse, may trabaho sa corporate. Lahat halos kaya siyang ligawan ng todo. Pero may isa siyang hindi maintindihan, si Leo. Tahimik, hindi expressive, hindi sweet. Pero may kakaiba. Kapag kausap niya si Leo, parang kalmado ang mundo. Walang pressure, walang pa-impress. Simpleng tao lang pero malalim tumingin. At tuwing nagkikita sila, parang laging may gustong sabihin si Leo na hindi niya sinasabi. At yun mismo ang nakakabaliw. Dahil yung hindi niya sinasabi, yun ang binubuo ni Mia sa isip niya gabi-gabi. Hanggang sa dumating yung punto na kahit busy siya, si Leo pa rin ang nasa isip niya. Hindi dahil sa ginawa ni Leo, kundi dahil sa mga hindi niya ginawa. Hindi siya naghabol, hindi siya nangulit, hindi siya nagpaliwanag. Pero sa katahimikan niya, naramdaman ni Mia ang lalim ng intensyon. At doon na nagsimula ang pagkalunod. Ang lalaki na marunong sa presensya ay parang ilog. Hindi siya laging malakas ang agos, pero patuloy siyang dumadaloy. Hindi siya kailangan pansinin para maramdaman mo, kahit tahimik siya. Binabago niya ang anyo ng lupa sa pagdaan niya. Habang yung iba parang ulan, mabilis, maingay, pero sandali lang at tapos na. Ang mga babaeng nakaranas ng lalim ng ganitong lalaki, madalas hirap makalimot kasi hindi nila basta experience lang yung naranasan nila. Parang may parte ng pagkatao nila na natamaan ng lalim mo. At ang lalim, yan ang hindi natuturo. Hindi mo makukuha sa gym or sa filter ng TikTok. Ang lalim ay bunga ng disiplina, tahimik na confidence at emotional control. Ngayon karamihan ng lalaki gusto agad ng resulta. Gusto nila ng kilig sa una, ng spark sa chat, ng instant chemistry. Pero hindi nila alam, ang totoong attraction ay hindi nabubuo sa bilis. Nabubuo sa consistency at mystery. Yung lalaking hindi nagmamadali, yung marunong maghintay, yung hindi natatakot kung aalis ang babae, siya ang nagiging center of gravity. Habang ang iba nagpupumilit mapasama sa buhay ng babae, siya nananatili sa sarili niyang mundo. At dun siya hinahabol. Sa bawat panahon ng ingay at pagmamadali, ang lalaking kalmado at marunong tumahimik, siya ang nagiging pahinga. At tandaan mo to, ang babae ay hindi lang naghahanap ng excitement. Naghahanap siya ng pahinga sa isang lalaking buo. Ang dahilan kung bakit nagiging obsession ng babae ang lalaking hindi gwapo, ay dahil hindi niya basta sinusunod ang laro ng iba. May sarili siyang bilis, may sarili siyang direksyon, at sa tahimik niyang kumpiyansa, nakikita ng babae ang uri ng kalalakihang hindi madaling makuha. Kasi hindi siya naghahanap ng pansin, naghahanap siya ng koneksyon. Hindi siya nagpapakita ng perpektong imahe, pinaparamdam niya lang na totoo siya. At sa mundong puno ng filter, ang totoo ang pinakahirap kalimutan. Kaya kahit anong gawin ng babae, kahit anong itapon ng panahon, may lalaking babalik lagi sa isip niya. Yung hindi gwapo, pero marunong magparamdam ng lalim ng walang salita. Kung gusto mong maging ganitong uri ng lalaki, yung hindi kailangan ng pogi points, pero hindi makalimutan ng babae, simulan mo sa loob mo. Ayusin mo ang isip, ayusin mo ang disiplina, at hayaan mong yung katahimikan mo ang magsalita. Kasi sa dulo, hindi mahalaga kung ilang babae ang nagkakagusto sa'yo. Ang mahalaga ay kung gaano karami ang hindi makalimot sa'yo. Comment mo sa baba. Tahimik pero naiisip pa rin. Kung gusto mong maging ganitong klaseng lalaki, yung hindi kailangang sumigaw para maramdaman, dahil presensya pa lang, sapat na.